Praise the Lord. Wala joy tarong nga live. Amen? Ang tanang live, lingaw. Mas lingaw siya kontra sa scripted na program na daan, na edit na, mas lingaw ang bata. Amen? Kasi nalingaw nga nakita nila ilang anak, mas kinitindog lang diri. Palakpakan nato itong nga Diyos. Amen? Palakpakan po nato itong mga kabataan. 2 weeks ni sila nag-practice, di ba, Ate Chay? O glory to God, tungod kay naatay ing anak ka mga anak nga every Saturday and Sunday naadyo diri aron sa pag-practice. O pasalamat po ta sa ato ang mga ginikanan kung dili sa inyong hang suporta pagpa-remind sa mga bata mo adto diri sa church nga mag-practice. Dili jud ni siya mabuhat nga gwapo. Amen? Ang ato ang praise and worship, ang Ginoo jud na jud sa ato ang taliwala. Amen? Nabati ba natong tanan? Praise the Lord! Nalipay ko kay sa katong last Sunday, murag guol-guol ang mga dagway sa mga anak sa Dios. Ngano kaya? Pero karon pasalamat ta sa tungbi nga Dios kay malipayon. Unsa may nakapalipay sa ato ang mga kaigsuonan ko. Amen. Busog ta sa pagpangalagad ug pagdaig sa tungbi nga Dios. Gi-provide niya ang ato ang needs karon. Pasalamat ta kabalo ko kaning mga ginikanan karon nagasmile ni tungod kay sim break na. Walay allowance every day. Praise the Lord. Pero next week mugot na sad. Kaya mag-enroll na sad ang mga college. Mag-start na po ang mga klase. Praise the Lord. O kabalo ko nga ang Ginoo jud maga-provide sa ato ang need sa matag adlaw. This is my first. Dili man siya first nga nagwali, pero dili jud ing ani kadaghan nga kongregasyon. Amen. Sa Bible School bugbog mi og wali kay kailangan. Pero ang amo ang ginaingon nga audience, among mga classmate, masabud pa sa ako nga nagatindog sa tubangan. Pagkahuman, ang imong illustrations, ingani. Pero karon igsuon ko, kabalo ko nga ang Ginoo naa sa inyohang taliwala karon. Amen? Nasa inyohang tapad. Nagpray ko for 1 month na ang Ginoo magpasabot sa inyo ha. Praise the Lord. Ang akong reason sa una, Lord, just magsunglid na lang ko, Lord. Ayon lang ko, duha lang kabutang ang akong gikahadlokan sa akong kinabuhi igsoon except nga magkasakit, duha kabutang sa ako ang ministry. Ang magsolo, magkanta sa tubangan nga ako ra isa, ug ang magwali. Mojud na ang akong gikahadlokan sa una. Mo-intro sa ako, kay ingon ni Arnel, sa ako ang mentor, nga karon ako ang bana. Ana siya, istorya sa tubangan para pang pawala sa kakulba. O sa dihang mas nakuyawan ko, kay gahapon, gibutang ang glass diri nga palpet. So, Lord, unsaon na maklaro na ning among mga tuhod nga nagkurog-kurog dire, ang among mga tuhod nga makitaan. Ug mangutan ako sa mga worship leaders ba, love man kay namo ni nga pulpit. Oy kay murag naapay something nga naga-cover sa amo, dili ba gani diretso nga mo tan-aw jud tanan sa mo. Lord, unya hastang taasa. Praise the Lord. Kay matumba man siya. Wala siya na dayon. Wala na dayon og kami po ni Ate Olive. Salamat Lord kay for the last time ang pulpito nga kani pila ka tuig 20 years natong gigamit ni. So ako pa siguro ang last nga magwali ni ini nga kauban ani. Amen. Makatabon sa kadako sa tiyan. Praise God. O pasalamat ta sa Ginoo. Anyway, today is Children's Sunday. Dili lang kita ang nag-celebrate sa karong bulana sa Children's Sunday. Daghang mga lugar, nasod,
cities, baryo, simbahan nga nag-celebrate sa Children's Sunday. Amen? Praise God. O, before ko moadto jud sa introduction sa ato ang wali karong adlaw mga kaigsuonan ko. Kung makita ninyo ang ato ang children's ministry, makita ninyo nga nag-grow. Amen? As I remember before, nag-graduate ko Bible School 2004 or 2004. Nahimo kong children's pastor na certified children's pastor with lagda ni Sir Mark sa ato ang regional overseer before and lagda sa mga ato ang mga leaders sa region appointed as children's pastor of Faith Worship Center sa Church of God. Nang liit ko, Lord, membro ko sa 12 kabuok nga pamilya. Gikan ko, Lord, sa 30 ka membro nga simbahan. Ala ko, og Ginoo, murag, saon ako ni. Ug sa tanan nga among mga classmate, puro sila nahimong mga pastor. Ug salamat sa Ginoo, nakoy kakampi si Arnel. Nga youth pastor lang pud sa diri sa church. Wala jud no gunit. Ug isa sa akong mga classmate nag-ingon, "Asa man ka? Nganong di man ka mag senior pastor dayon nga maayo man ka istorya lang good." Pero dili ing anak kasayon igsuon ko ang mahimong senior pastor. Pangutanon pa ninyo tong senior pastor karon. Amen. Pero ang Ginoo jud iya kong giadto diri samot mas dako pa mas doble sa ang kongregasyon nga akong gitindugan dito sa amo ang simbahan. Dito sa Bantal, Banlag, Valencia, Bukidnon. Isang hamak na probinsya na po, mga kaigsuunan ko ang nag-atubang sila. Pero alagad sa Ginoo, amen! Dugay na tanagkuyog, that's why, dili na po kumaulaw sa inyo, ha? Praise the Lord! O kung naaman mo'y medyo dili kaayo masabtan karon ang Holy Spirit ang makig-istorya sa inyo, ha? Tungod kay hagbayra ko ni ampo sa inyo, ha? Amen. Nga siya ay magpasabot. Praise God. Manindog tang tanan. O magaampo ta. Ginoong Jesus, salamat Lord. Kanina jud ang takna Ginoo nga imong gihulat. Og akong gihulat. Og among tanang gihulat Lord sa pagsaulog. Og celebrate Ginoong Dios sa mga kabatanunan diri sa church. Og karon Ginoo nang imuhang ministry Ginoong Dios. Ang imong minister, mutindog diri sa atubangan, aron, maga-share, o magabatbat sa imong mga pulong Jesus. Lord, ang imong pulong niingon ka, susama, Ginoong Dios, katalom, sa usa ka espada, Ginoong Dios. O kani Lord, mo pisok, Ginoo, sa kasing-kasing sa imong mga katawhan, ginikanan man, ministro man, Ginoong Dios, o maski dili, walay anak, Lord, o dili inahan diring adlawa, Ginoo. Lord, kaming tanan, makarelate, Ginoo, o makasabot sa imong pulong, Lord. Lord, nagatuod jud ko, Ginoong Dios, o hagbay ra nako giampo, Ginoo, nga ikaw magapasabot sa matag kasing-kasing sa atong mga kaigsuunan, Lord. Ug ikaw, Ginoong Dios, magapuno sa mimong balang Espiritu Santo karong adlaw, Ginoo. Naji changes mahitabo, Lord. Dili man karon dayon kun dili, Ginoong Dios, sa umaabot nga mga panahon, Ginoo. Bless us, Lord, as we start, Ginoong Dios, pagpaminaw sa imong pulong sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Magpadayon ta sa pagtindog. Inyong ablihan ang inyong Biblia. Makitaan dira sa Proverbs. Very familiar nga verse. O Proverbs chapter 22 verse 6 and Jeremiah 29:11. Proverbs chapter 22 verse 6 and Jeremiah 29:11.
Ang tanan nakakita ug tanang nakamemorize musultig amen. 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 Proverbs 22 verse 6 says, "Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it." And Jeremiah chapter 29 verse 11. "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Dalaygo ng atong bi nga Dios magatindog, magalingkod tang tanan. Pasalamat ta diri sa ato ang church, makaigsuunan sama sa akong giingon ganiha, magpasalamat ta kay ang simbahan nagasuporta jud sa ato ang Children's Sunday. Ako ang ipailaila sa inyo ha karon, or silti na ako update sa children's ministry. Nag-start jud sa ako ang time, ang children's ministry, nag-start ko diri tung 2005. June 2005, ug ang ako ang partner before, nag-iisang Sister Julie Lasherda. Siya ang akong kauban, o wala mi kabalo kung unsaon na mo ang bata. Basta, ingana tong buhaton, magsimba sa church, kita mo tudlog bata. Unsa tong itudlo te? Anapog ko kati Julie. Nailibro dire, isa ka buok, ma-remember na ako, pula to siya nga book, mga heroes faith, sila Abraham na dito. Muto ang amo ang gisugdan ni Ate Julie, pero I don't know before kung unsay pamaagi ni Ate Julie, kaysa Ate Julie man jud ako ang na abtan diri. Tapos naana si Chichay, naana ni kalit lang, naana mga ubang mga teachers po. And then niabot ang panahon nga makaingon jud ta nga maka-discourage man ni Lord. 20 raman ka buk bata ni ako ang ginatudluan. Tunga-tungaon pa jud namo. Tag 7 na lang mi, tag 10 na lang mi. Nga na ang naasa akong kasing-kasing igsuon ko, pero dili jud ko niundang sa pag-ampo. Praise God. Ug karon nakita ninyo ang bunga sa mga pag-ampo igsuon ko. Kabalok ko nga kitang tanan dire halos na ay mga anak. Ug ang inyuhang mga anak gimatuto sa mga teachers. Praise God. Natay sa lista nga gihatag sa ako natay 120 kids nga tibuok mga bata, natay 120 kids diri sa Faith Worship Center. O ang kadaghanan ana ang 90 or 100 kids naadjud na sila every Sunday. Nagadto jud na sila sa ilahang mga classroom. Ang uban naa diri kay mga babies pa. And also, pasalamat ta sa Ginoo tungod sa suporta suporta ninyo, suporta sa church, suporta sa tong leadership ug sa mga teachers na atay mga activities nga na-arise karon, which before ginabuhat pod siya, nga nabalik siya karon, like naatay ginaingon nga DVBS. Praise the Lord, ang atong DVBS almost 300. Wala ta nag-expect. We are expecting 150 kids, pero na times 2 or hapit na times 2 ang ato ang last April nga ato ang DVBS. And also we have Children's Church every last Sunday. So ko i-remind ta mo nga natay Children's Church every last Sunday. Ang ginabuhat nato dire ingana pod ang among ginabuhat dito, pero binata pod gihapon nga style. Kay para dili pod sila mabaguhan. And also we have a lot of activities nga dili wala sa gana sa mga kabataan. Amen? Naami ginaingon nga kanang concert, naatay camps, naatay mga activity diri sa church like ingani Children's Sunday.
Praise the Lord. Pasalamat ta sa Ginoo kay niabot ang panahon nga naatay Children's Sunday. Of course, we would like to thank atong pasalamatan igsuon ko ang atong mga workers kung asa sila naningkamot maski pag nagtrabaho na sila, maski pag nag-eskwela na sila, maningkamot jud na sila nga mutudlo sa mga bata. Praise God. Amen? Mo response pod mo, aron dili ta madugay diri. No? Kay kung ako lang mo istorya, ganahan man pud ta. Salamat sa Ginoo kay gwapo ang microphone. Madungog ninyo ako ang tingog. Praise the Lord. Makita nato igsuon ko nga to ang text karon makitaan sa Proverbs chapter 22 verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. And Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Kaning Proverbs, mo ni siya igsuon ang gisulat ni Solomon sa matag usa kanato og nagpa-remind siya nga we will train our children in the way he should go, in the way nga dili sila masalaag sa ilahang gusto nga mahitabo sa ilahang kinabuhi. Ato daw tan-awon unsa jud ning mga bata. Unsa man jud ning mga bata nag-anak-anak man ko kasabot ani kinsa ni sila. Basig na ay ing-ana sa ato karon. Kami nagaampo gihapon og bata. Praise the Lord until now. Oh, salamat sa Ginoo. Pasalamat mo sa Ginoo kay naana mo. No. Kung si Lolo Hermosa pa, hoy, pasalamat mo kay naana mo inyo ha. Kami nagpadayon sa pag-ampo igsuon. Ano siya? Children, a young person of either sex, especially one between intimacy and youth, infancy, and youth. One who exhibit the characteristic of a very young person as innocence, obedience, trustfulness, limited understanding, ug uban pa. So makit-an nato igsuon nga ang kabataan ug kitang tanan niagi sa pagkabata. Amen? Nasulayan nato nga ang atong understanding taman lang diri. Moingon atong papa nga, hoy, ayaw adto diha. Ayaw ra pud adto diha kay wa man kakabalo, wa man niya gi-explain nganong di ka mo adto dira. Ug ang mga bata inosente sa butang diri sa kalibutan, inosente hangtod sa dili tudluan sa mga tag-iya. Amen? Children are very special class of citizenry. His child is unique. Nituo ba mo nga ang bata unique? Ang bata ray makasuot, makaingon ko ba nga, ang bata ray makasuot usahay og kanang nagkalahi-lahi nga color sa iyahang mga sinina. Kung musuot uroy ko ninyo karon dire, o pula nga t-shirt, nag-miniskirt ko black, nag-boots ko og gray, nag-headband ko og orange, unsay tan-aw ninyo sa ako batag utok ning bataan ni. See? Bata jud. Inosente, unique, unsa pa man siya? Unique siya nga gibuhat sa Ginoo. Tungod kay ang mga bata gihatag sa atoa nga gift. Tungod kay ang mga bata dili na siya gihulog lang sa Ginoo dayon. Unique sila tungod kay for 9 months gibuntis jud na sila sa ilang inahan. Unique sila kay tungod kinahanglan nila og pag-alaga sa mga ginikanan. Amen. Special and precious sa atubangan sa tungbi nga Dios. Praise the Lord. Dig-ana pa siya dito sa Matthew 18 verse 1 to 5. At the time the disciple came to Jesus and asked,
Who is the greatest in the kingdom of heaven? Intawon, nangutan ang mga disipulo. Si MM ba, Lord, ang greatest sa tubangan diya sa imuhang kingdom? Ang mga adult ba, Lord, ang pinakalami diha sa atubangan nimo sa kalangitan? Pero ana ang Ginoo, He called a little children and had them stand among them. Gipanawag niya ang mga gagmayng bata. Hali mo diri mga kids, siguro katong mga panahon na to, nga ang Ginoo nagatudlo, nagamatuto sa mga katawhan. Amen? Ug naapod siguro ning mga bata nga naglaroy-laroy. Paras diri sa simbahan. Usahay malain ta ba nga sa maning mga bataan ni magsige man niglaroy-laroy diri, pero wala ta kabalo igsuon ko na ana sila'y natun-an, lahi lang ang ilahang pamaagi. Ana si Jesus, tawaga ang mga bata ug mustan kauban sa ako, and He said, I tell you the truth, unless you change and become like children, you will never enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever humble himself like these children is the greatest in the kingdom of heaven. Amen. Amen. Gi-example niya ang kinaiya sa bata nga humble. Mainobsanon at tubangan sa iyahang ginikanan, at tubangan sa iyahang maestra, at tubangan kung kinsa pa'y mas adult sa iyaha. Makitaan pa ba nato sa ato mga kabataan karon, mga gigisuunan ko? Ang humbleness, of course, kaning mga inosente nga mga pangutok. Ug ang Ginoo, gi-example niya sa mga adult, sa mga disipulo na jud niya, the 12 disciples, nangutana jud sila, kinsa man jud, Lord, ang greatest diha sa imong gingharian. Pero ingon sa Ginoo, kung kamo susama sa isa ka humble, sa isa ka bata, kamo mag-ambit, you are the greatest in the kingdom of God. So, gi-example jud sa Ginoo. Amen? And now, Jesus described nga ang Ginoo jud kanang ginapakita niya ang kinaiya sa mga bata nga kung asa ang mga dagko makakaton. Usahay, ato lang ning underestimate ang kakayahan sa mga bata. Ay abay, di man ta makalusot anang mga ginagmay nga mga buslot, pero ang mga bata makalusot man. Ay, ang mga bata makalusot man. And children are trusting by nature. Ang bata jud is mutuo. Ang ilang nature is mutuo dayon. Kanang, ay saba ha, kay nay nangita sa ako. Di po na masaba ang bata. Di daw ko musaba, ingon ni mama. Di ba? Mutubay na sila sa ginikanan. Tapos, they trust to their parents. Of course, when we say, nak, palitik kog mantika dito, basta tagilag piso, mutuo na. No. O relatives, teachers, even sa amua nga mga pastor. That's why ang atong mga kabataon karon sa sobra nila, ang nature nila is very kanang ihatag gud nila ang trust sa imuha. Kanang ganing kakita mo aning example aning batang gamay nga ginakugos pa. Pero kung imuhang kwaon, mutuol pud sila kay nagtrust sila nga imo jud silang i-care. Ni-trust sila nga imo jud silang alsahon. Nituo sila nga dili jud nimo sila buhian. Mao na ang trust sa isa ka bata, walay pagduha-duha, 101%. Ang ilahang trust sa mga dagko, sa mga adult. Even they trust sa ilahang makit-an sa kalibutan. Nowadays, ang atong kalibutan puno og mga butang nga kung asa makaayo, pero pag masubraan makadaot pod. Amen? Sometimes sa sobraan pod ka trust sa mga bata, sa mga relatives, sa mga mas adult or maski dili nila kaila, ma-abuse pod ang ilahang trust.
Daghang mga butang ug daghang mga kaso nga mga bata gipang-abuso karon, igsuon ko. Gipang-abuso sa ilang sariling amahan, gipang-abuso sa sarili nilang inahan, gipang-abuso sa sarili nila nga mga relatives. Ang uban gipang-rape, ang uban physically gidaot jud ang mga nawong ang unsa og pasalamat ta sa Ginoo kay kanang daghan gihapon ang naka-survive ana. And daghan pud sila nagatuo pud ang mga kabataan nato kay igsuonan aning ilahang makit-an sa TV. Unsa may usually ginatan-aw sa mga bata. Bata pa patanawon na tog Dora, Ariana. Gusto na pud sila mahimong Ariana. Patanawon ni mog Dora, sundugon pud ang outfit ni Dora. Pati pod ang buhok, ang bangs, ang pananamit. Abre, maana pod na siya. 1, 2, 3. Maana pod sila. Ila jud sundugon tungod kay sa ilahang makit-an ug sa ilahang madungog, nagatrust jud sila ni ana tungod kay ing ana sila ka inosente. Mutuo bata ana kay igsuonan ko? And now, there's a lot diri sa atong kalibutan nga makaingon ta nga makahatag og bad image sa atoang mga kabatan-unan. Pero pwede nato ni matwist. Kung asa naay mga butang na like kaning ginaingon nila nga mga YouTube, kaning ginaingon nila nga mga Facebook, it's time to us parents to wake up. There are kanang a lot of social media ang tawag anak nila, pero abi ninyo maayo man na sila. Ang advantage ani is ang ako ang amiga nga 2,000 pa intawon mi nagkita tungod sa Facebook nakita jud me. Og dili lang ako naka-experience anak kamupod. Pero kung ato ang pasubraan, murag lisod na. Apilon pa nato atong anak, 1 hour ko, 1 hour pod ka. Sige, dula diha, Warcraft. Diba? Ing ana ang ato ang ginabuhat usahay. Na ako'y isa ka video na maka-wake up. I don't know kung ing ani ba siya ka impact sa inyong panghuna-huna. Pero entitled ano siya, It's Time to Wake Up. It's time to wake up sa mga ginikanan, sa ato ang church, o sa mga teachers nga nagatudlo sa mga bata. I don't know, ang uban nakita ni ini, pero it's time for us, masabtan unta nato unsay mensahe ani nga videos. Ato ang pagatan-awon.
อย่าปล่อยให้หนูหลุดมือไปนะคะ You're losing us. Нам поможете? आप हमें खो रहे हो You're losing us. Ви нам допоможете? Папа, мама. 우리 잊어먹으면 안 돼. Не теряйте нас. Somos la esperanza de la iglesia. uns also lieb. ได้โปรดช่วยผมนะครับ No nos pierdan. Don't lose us. Praise the Lord. Praise the Lord. Inyo habang maski gamay lang nga nasabtan nato dito nga video. Samtang ako ang nakitaan anak nga video igsoon ko. Tama jud ang naa sa Facebook. Ingon siya, what is in your mind? Unsa ang nasa mo nga huna ba, di ba? Magkomenta. Magbutang tag-status na to, na may pangutana dito. Sa may nasa mo huna-huna, unsa may imuhang ibutang, diri nga space. Muna igsuunan ko, unsa may naas ato ang huna-huna. Ug atong isipon daw karon ang atuang kalibutan, ug isipon daw nimo karon ang imuhang anak.
sa atong kalibutan karon ug sa video nga atong nakitaan, iyahang gipakita igsuon ko nga ang kalibutan naa-joy changes. Sa una, madug na ko kay nanay, kami sa una, ang amo ang baon, 50 centavos. 10 centavos. Uroy karon, hatagang kag 10 centavos, ilabay ra na sa imong anak, kay piso ang pinakadako sa ilaha karon, or 20. Naa-joy changes igsuon ko, og every day, every month, every year, naga-change ang kalibutan. Amen? Naga-change ang mindset sa mga tao, sa mga kabataan, naga-change ang attitude, ang iyang kinaiya, naga-change ang atuang ginaingon nga naga-high-tech na nga mga gamit or mga gadget diri sa kalibutan. Gusto lang nako mo dwell gamay ani regarding sa mga kagamitan karon nga kung asa kita naga-benefits. Isaning ato ang multimedia, mauni ang mga bag-o nga henerasyon karon sa ato ang modern nga mga gadgets, pero nakabenepisyo ta, makigsuunan anak sa Ginoo. Pero gusto lang nako nga ipasabot sa inyo ha, nga pwede ta mogamit ni anak, pwede ta mag-Facebook, pwede ta mag-YouTube, pwede ta, I don't know, online games, murag delikado jud ning online games ba? Nakit-an na ba ninyo karon ang changes nga nahitabo diri sa atong kalibutan? Ang bata karon, grade 6 or grade 4, gusto naay picture ang ilahang cellphone. Kami ni Chiche, masugot raman mig Android. Android ba kanang dual SIM ba nga? Tik, 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 ana. Masugot raman mig ing ana. Pero ang kabataan karon igsuon susama sa inyuhang nakit-an ganiha nga ang atong kalibutan nagabag-o na jud. Naana changes even the mindset of our children nagabag-o na. Kabalo ba mo unsa gina-shout out sa mga inyuhang anak sa Facebook? Ha? Karon ang ginarilisan sa gibati sa mga young people nowadays is our Facebook. Hay, naglagot ko today. Hay, unsa man ning bus diri natumba. Unsa pa man na usahay kung sad face pud ibutang dito, comment pud dayon, nganong sad man ka? Ay ngano see? Ug ang parents kabalo mo ana. Wala. Because our world naga-change na ang kinaiya sa ato ang kalibutan karon. Nagagamit na siya og gadgets mga igsuon ko. Pero isulti nato sa atong una-una nga dili man ni mali, dili man ni bawal kung tarong lang ingon pa sa isa nato kay igsuon diri sa simbahan ang tanang butang nga manubra di pod maayo. Manobra kag kaon, magsakit imong tiyan, ma-charge pagagluto ni. Manobra ka og kanang pa-sexy, pa-exercise, mura naman po gaglain na po tan-awon sa imong body, dili na. Manobra ka og sinina, ingon man po kag over. Na, over niyan, over. Naga-change ang ato ang kalibutan karon igsuon ko. Og ang ginabuhat sa ginikanan, usahay, para mabag-o ning mga bataan ni, atong dalaon sa simbahan. Ala, pag-ilis atong simbahan. Dito ta makakaton, unsay maayo. Ing ana bang ato ang mindset? Isuon ko, kami nga naa sa children's ministry teachers, dili mitig change og life sa mga kabataan. Dili kami ang makapa-change sa kalibutan karong panahona. Og muna ang usually nga mahitabo sa ato karon. Nakita nimo when we say musulti tag porn, mo ato tag Google, sus millions ang mugawas nga mga result.
Pero muingon ka, abi ninyo igsuon ko, niadto ko sa Google, nangita in tawon ko, unsay mga wali sa train up a child. Kabalo mo, unsay ni gawas. 82 sermons only. Pero kung ni-type siguro kog porn dito, mugawas jud og minilyon nga result. Ing ana ka-different ang atuang world nowadays. Amen? Ug dili na nato pwede igsuon ko nga ing ana na lang. Kailangan nato kanang ikwaon, kailangan nato nga i-change ang mind sa ato ang mga kabataan karon. Dili naman nato ma-change ang kalibutan. Dili naman nato na ma-erase ang Facebook. Dili naman nato na ma-delete ang YouTube. Dili naman nato na ma-delete ang Yahoo. Naa naman jud na unsa ka dato pahawa na nimo. Di ba? Pero kaigsuunan ko, kita mismo naatay mabuhat sa ato ang pamilya, sa church, naay mabuhat ang church. That's why nga ang ato ang wali karon nagtopic ta sa raising a godly generation for the glory of God. Asa naman karon ang mga kabataan nga nagmatuto sa pulong sa Ginoo? Asa naman karon ang mga bata nga kung magtapok-tapok memory verse ang giistoryahan? Asa naman karon ang mga young people nga kung magtapok-tapok nagadayeg sa Ginoo? Usually ang mga kabataan magtapok-tapok ang istoryahon crush. Hoy, unsa na po sa imong Facebook ganiya? Hoy, kuyawan nimo oy, nabagsak ka sa imong exam? Ing ana, dili na nato sila madungog nga nag-istorya nga God is my strength. Di na nato madungog igsuon ko, panagsa na lang jud. Dili po ta ingon nga brutal no nga wala jud ta. Pero panagsa na lang jud tungod kay ang kalibutan naay pagbabago, naay changes. Nagingon pa siya dire nga many parents watch their kids sow seeds of destruction. Daghang mga ginikanan nga wala sila kabalo, nga ang natanom sa utok o kasing-kasing sa ilahang mga anak, distraction. But then somehow, hope for a crop of righteousness. Unta lang jud nagihapoy mga maayong mga butang nga ilahang matun-an. Ang ato ang mga nagkaron igsuon ko, pag mugawas sa ato ang paninmalay, wala na takabaluon sa naa sa ilang huna-huna. Wala na takabaluon sa ilahang activity. Maingon lang na sila nga, "Ma, muuli ko alas 6. Muadto ko sa ako ang classmate." That's it. Kana lang ang ilahang ginasulti. Pero paggawas ana pultahan, diha sa inyuhang pultahan sa inyuhang panimalay, igsuon ko 100%. Wala kakabalo unsay ginabuhat sa imuhang mga anak. Ug ing-ana ang atong mga kabatan-an. Praise the Lord naman dira. Amen naman dira sa mga young people ug sa mga young teens nga nakasabot. Tinuod ba na? Maski kita nga mga dagko, oy. Pag maingon ko kag Arnel nila, tukog SM lanang, wala siya kabalungan, natukog Forever 21. Di ba? Lang maput ingon ko, nako diri sa Forever 21, namili og blouse, mahal man di ay. Ato na kog pen shop, na ay 299. Alam po ako pa nang isulti. Ang atong mga anak, igsuon ko wala na. O wala ta kabalo kung asa nagdiretso internetan nga tag-gis lang. Kaya ra jud sa mga bata karon. Wala ta kabalo kung asa na nilaag duol sa plaza. Nagdisko-disko. Wala man putay ing ana sigo diri, di ba? Di ba? Mga young people, wala may ing ana diri. Ingon nga na, "Ma, mag-case study mi. Alas 2 mi mo uli." Wa sila kabalo ang ginikanan. Parents, ingnan ta mo. Alas 2 pod, mo pa na happy-happy sa mga gimikan dito sa downtown.
Pagbantay mo, muuli alas 4 inyong anak. Pasensya sa mga ulitaw, dalaga diha nga. Nagabuhat og ing anak. Pero parents, maging watchful ta sa changes sa kalibutan, sa changes sa atuang mga bata karon. Now, this morning, let's talk about raising godly generation for the glory of God. As a church and as a parents, we have responsibilities to our young people or to our children. Sa matag usa, sa church man or sa ginikanan, naajoy individual nga mga responsibilidad nga dapat nato buhaton para kita makatindog o makabuhat ta og godly generation diha sa atubangan sa tungbi nga Dios sa kalisod sa panahon karon. There are 3 ways that we should remember in raising godly generation. Na itulo ka butang. Pentecostal man ta, ganahan man tag tulo. No? Tulo. Kung moingon kog duha, murag dali ra ta mahuman. Pero pag moingon kog tulo, tulo jud na siya. Kung dili pud mo sultig praise the Lord, ganahan pud kog sulti diri. Agree pud mo intawon. Number 1 is train up a child. Ingon siya sa Proverbs, train up a child in the way he should go. Ano siya? The Hebrew word of train up is chanuk. Is actually used to describe the palate of the mouth. The writer of Proverbs was creating a word's picture of his reader. In the time of Solomon, kaning Proverbs, si Solomon, igsoon ko ang nagsulat ni ini. The writer of Proverbs, a Hebrew midwife, after helping the delivery of baby, would dip her finger into a paste made of dates and rub it into the gums of a baby. So, katong panahon nila Solomon, ang pasabot aning train up, kuwaon lang nato story nako ang iyahang background ani nga word train up og ang iyahang Hebrew word. Ana siya, ang midwife ato nga time o ang nurse ato nga time, tungod kay wala pa man sila'y mga para sa ato nga mga Cerelac nga ginapakaon sa mga bata. Ang ginabuhat nila, every time nga mugawas na ang bata, gikan sa tiyan sa inahan, mukuha sila o irab nila ilahang kamot or ilahang isawsaw ilahang kamot sa dates. Unsa gani, maka-remember ko ana nga fruit dates sa Saudi, gikan kay chicha iya kung gipatilaw, medyo dili kay siya kagandahan og lasa. I don't know kung unsa jud ang lasa niya sa kanang wala na preserve gani or kanang fruit jud siya nga fresh. Pero anang ilahang ginabuhat tungod kay wala pa may ginaingon sa una nga Cerelac, wala pa may Gerber, wala pa may ana sa una unsa pay ginapakaon nato sa ato ang manak. Pagmauman nila og dip sa ilahang sa baba, sa panlasa sa bata, ang bata musunod pa na siya tungod kay gusto niya nga mutilaw pa. Tungod kay naay hungerness bang, uy, first pa nako natilawan. In other side, sa ato ang konsepto karon, ang ginikanan susama sa isa ka panlasa sa atong anak. Amen? Naay mga bata karon nga mutuman lang sa ginikanan tungod kay nahadlok. Mutuman lang sa iyang ginikanan kay naay punishment. Pero wala siya nito sa iyang ginikanan tungod kay mauni ang kaayuhan sa ako ang kinabuhi. Ingana ang meaning niya igsuon tong ang bata pagsawsa sa midwives dito sa dates, sa paste sa dates gani ug iyang ibutang sa dila sa bata ug ang bata mo ana pa jud isa pa mutilaw pa ko. Di ba? Ingana ta igsuon unta ang ato ang pagtrain sa ato ang inahan, sa ato ang mga anak. Ug musulti pa sila, sige pa ma,
i-disciple pa ko. Sige pa ma, tudloi pa ko. Sige pa ma, kanang unsaon ang ako ang buhaton mo, sunod sila ba nga kusa sa ilahang kasing-kasing, dili sila musunod tungod kay naay balaod ug naay punishment sa ato ang balay. Nowadays, ing-ana ang nanghitabo sa ato ang balay. Dili ka maguyab-uyab kay kung masaktan ti ka, paundangon ti kag eskwela. Ing-ana ba nga to ang ways, mga kaigsuunan ko. Dili ka maglaag-laag, pag uli nimo, bunalan ti kag bakus. Sa bagay, wa may namatay sa bunal, basta na lang sa tarong nga posisyon. Ang ako ang mama, dili man ako ginaingon nga konsentidor, pero last time nga gibunalan ko niya, grade 2. Grade 2 akong edad ato ba, tungod kay kaning pabadlong, asara kag nami sa Marbel, wato siya Bukidnon, akong gigukod ang tricycle, ngayang gisakyan. Tungod kay gahi man kay ulo, o mahadlok mabiyaan sa inahan, gigukot na ako ang tricycle ngayang gisakyan. Og sa tumoy sa tricycle, mura jud ko. Unggoy dito nga nagkumpayot. Unsay gibuhat sa ako ang mama? Ninaog. Iya kong gibunal-bunalan, og tukog. Pero ang nakagwapo sa akong inahan, igsuon ko. Mubunal siya sa parte nga kung asa, dili makadaot sa lawas sa bata. Ingana, bata, igsuon ko. Wala man nag-ingon ganito sa Biblia nga hala bunali ang imuhang anak pero sa tama nga posisyon. Mubunal kag ulo pag sure mo na namoy St. Peter. Mubunal mo sa ilahang tiil dire siguro pag sure mo na namoy PhilHealth. Madala pa na siya sa ato ang PhilHealth. Mahal ba yung operaron? Mubunal po ito nga daghan kayog hubag sa nawong. Hala, pag sure mo, naay ba yung mga social worker diri? Dial 163. Tama ba ko? Bantay Bata 163. Daghan mga butang karon, usay makaingon ta unfair man niyo eh. Mga bata, daghan kayog mga pribiliyo. Ang mga tigulang yung tawan wa, basta lang makakaon. No. Pero, igsuon ko, gikan man sa pulong sa Ginoo. Ginasulti lang diri, we will train our children. Nga kanang musunod jud siya sa imuha. Dili tungod nga nahadlok siya sa imuhang punishment. Ing-ana lang kasimple igsuon. Maski unsaon nato tuyok-tuyok ani, ing-ana lang jud siya kasimple ang pasabot ani. Train means to improve something. Unsa man atong i-improve sa ato ang bata, mag-training gani ning mga athlete nato, di ba si Manny Pacquiao, mo training siya every day before siya mo bakbak jud makiglaban. Unsa iyang training, exercise every day, daghan kay siya ginabuhat aron sa iyahang performance, aron sa panahon sa adlaw kung asa na siya makigbisog, makiglaban. Tarong ang iyahang panlawas. Tarong okay iyahang mindset. Ana siya, we will train their mind with discipline. We will train our children. Not their, unsa lang, kanang ilahalang panghulagway, physical lang, kundili atong i-train ug atong i-set ang ilahang huna-huna, ang ilahang emotion, daghan ta dapat i-train, igsuon ko sa mga ginikanan. Daghan ta dapat i-train. Ang huna-huna, ang emotion, ang spirituality aning bataa, o kumusta ba ni siya? Ug of course, ang physical. Let's train our children. Maubaya na nga katong bata pata, kamo nga mga bata, ayaw mo pagbagot-bot kung moingon nga, dahil paghugas sa, ikaw sa buntag, ikaw sa udto, ikaw sa gabi ang uban magbagot-bot. Training man na. No? Dahil, pag mata mo sa buntag, maligo ka, manudlay ka, suto nimo ang imong sinina pang eskwela, mag-eskwela ka. Training man na sa atua. Dili nato himuon nga,
mali ang ginatudlo sa ato ang mga ginatkanan. Kumusulti ta nga should, it means nga naay buhatong tama. Dito sa Proverbs 22 verse 2 ana siya, train up a child in the way they should. Ha? Should ang gigamit tungod kay buhaton nato ang tama nga makaayo in the future sa atoa, dili nato buhatong tong ato ang kabubuton lamang, mga kaigsuonan ko. Dili nato gamiton ang word nga will, my will. Kundili gamiton nato ang should tungod kay naay something nga kaayuhan sa matag usa kanato, lalo na sa mga kabatan-umnan. Anyway, it is the duty of both the church and parents to train a children. Nagatuo batang tanan anak kay suunan ko? We are partners in training sa mga bata. Partner ta. Dili pwede nga ibilin lang ninyo inyong mga bata sa amua, tapos pagkahuman, wala na, human na Sunday school ninyo, tara, manguli na ta. Pag abot sa balay, di lang man ka mangutana nga, unsa din yung gitun-andong. Kinsa may nagaing anak karon diri. Matingala na lang mo mga bata ninyo ba nga, naana sila drawing nga butterfly, tapos na ang verse dito, we are partners. Amen? Partner ta sa pag-train ani nga mga bataa. Parents can't expect the church to train kids for them. Dili ang mga ginikanan lang. May expect sila nga, uy, ato sa Sunday school, ato sa simbahan, dito jud ka matrain maghugas og plato. Ato dito sa simbahan, dito jud ka matrain manglimpyo. Oy, pag sure. Wa gani mutabang sa paglimpyo kay Kuya Junggoy diri. Mobay na si Kuya Junggoy magbutang og bangko after na sa praise and worship nga practice. Kay kapoy naman siya intawo ning suon ko. Hala na nayo diri nang lingkod dito. Pagkaman biyaan, bye-bye bangko, diha lang ka si Kuya Junggoy na bahala dira. Ing ana ba? Ang sa simbahan nga training is spiritual. Pero inubanan sa pag-follow up sa ginikanan. Ang simbahan ba makatrain sa ato ang mga bata mupanday? Ang ginikanan, ang simbahan ba mo train sa mga kabataan dire nga sa ilahang buhaton sa inyong bay manlaba? Wala man. Wa man nagapalaba sila pastor sa mga kabataan nato dire. Wala man mi nagapalaba. Dili mag-expect ang ginikanan nga ang church mo train sa mga inganang butang. Amen? If what the church teaches is not seen in their house, when will lose your children? Kung unsa pud ang gitudlo diri sa church, nitudlo mig John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, ug walay follow up dira sa inyohang balay, dili man lang kamusulti nga si Jesus ang nahigugma sa ato diha sa inyohang panimalay, igsoon ko, walay follow up, mawala gihapon ang atong generation, ang ato ang children. Ang kailangan nato igsoon ko nga i-train, number 1, ang ilahang attitude. Kumusta man ang attitude sa mga kabataan? Unsa man sila the way mo respect sa mga dagko. Na ako'y counterpart gihapon nga mga dagko nga mga tao musultilag, dito. Dito. Ako na lang. Wala lang may kapulait-pulait. Sa among balay, rule jud na siya. Maski dili namo kaila, basta babae nga medyo na ay anak na or medyo hamtong-hamtong na ang tawag auntie. Ug ang lalaki nga medyo hamtong uncle, medyo baba-baba, medyo bata-bata ate, kuya. Ug kung wala ta na ilhan kaning kay tungod kay gusto ako mismo sa akong sarili, tungod kay gusto ko maging polite, maski nakalimot ko siyang pangalan, tawagon ako siya gang. Hello gang. Bitaw gang ay. Di ba mas lami paminawon kontra sa nga bitaw. Dito
Niadto, bitaw, tama. Ana lang, walay gani address. We will respect each other. We will use kanang polite nga mga words. Thank you, unsa pa man dira. You're welcome, very good. Daghan kay na sila natun-an og glory to God sa kadugay-dugay na kung inampo sa simbahan kaning mga bataa makaingon jud ka nga praise the Lord. Praise the Lord sa ato ang mga bata. Amen. Nakit-an ba ninyo ang difference igsuon ko kung ang imuhang anak wala sa simbahan naalang naglaroy-laroy dira sa kadalanan ang batasan lahi rajod although naadyoy natural nga batasan ang mga bata luuran kanang ito istorya maski anyway ginabuhat man gyapon na sa mga dagko maski gani naga-istorya diri sa tubangan sige ra man gyapon istorya da sa likod. Amen. Unya usahay. Ako ba ya mo ingon ra badayon ko nga giunsa ka sa imuhang mama ug papa pagpadako dong ug day. Mo ana ra badayon ko. Mo reflect igsuon sa pagpadako sa ginikanan. Kung unsa ang batasan nga makit-an sa mga tao sa imuhang anak. Kung wala pa na nimo nasugdan, mag-start na mo igsoon ko, hoy, paminaw. Pagkat-on, intawon mo kung ikaw mismo di ka mo sulti og opo, sige te, ante, salamat, thank you, pagtuon. Magkatawa ko kay ang ako ang ugangan, ang akong ugangan jud. Kaning si MM ba kay magsigig sultik, tungod kay sa amo ang balay ing ana ang practice namo gitudluan jud mi nga mutahod jud sa mas tigulang sa imo maski gani ka ng gabi magkasugat sa magsugat mo may gabi kung medyo makaila ko ani pero kato patong 2001 mi nagkita may gabi may gabi call sabi saya kay hilig man nag-angkol auntie ana. So, children, kamo nga nakadungog nga mga children, ipadayon ninyo, magsulti jud mo og mga polite words, tungod kay dapat i-check ang ato ang attitude. Amen? I-check nato ang ato ang attitude. Number 2, nga i-check nato ang ato ang mga actions sa ato ang mga bata. Unsa man ning mga actions sa ato ang mga bata ana pa siya diri sa Romans 12:2 don't copy the behavior and customs of this world but let God transform you in a new person by changing the way you think. Do not dili nato himuon mao jud nang gisulti do not hoy dili mao jud na. Do not copy the behavior. Unsa maning behavior nga naa diri sa kalibutan? Easy life, easy lang. Di ba? May ana lang. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Praise the Lord. Praise the Lord sa Romans 12:2. Nasabta nato igsoon. Ang mga bata karon igsoon ko susama sa isa ka empty nga panudlanan. Kung unsang ilahang madungog, sulod sa utok. Kung unsa ilahang nakit-an sa imuha, nasad ka, sulod sa utok. Kung unsa ang ilahang nakit-an, sulod. Puro na sila sulod. Ug kung ang mga bata igsuon ko na matuto diha sa dili maayo nga environment, ang ilang action mulahi jud. Lahi jud ang ilahang reaction, lahi jud ang ilahang ginasulti, lahi ang ilahang ginabuhat. Musulti tag nganumang daghan man karon mga bata ang musultig bad words. Asa nakit-an sa iyang kadula. Kinsa man iyang kadula, wa day nagasimba. See?
Tingala man ta nga, wa man mi nagkulang ani sa pagtudlo sa Sunday school, nga naman po, mukalit lang man nagsimplang istorya. Yeah! May gani, wag isumpayan. Yeah! Ano lang, yeah! Wasig ato lang. Pero, igsuon ko, atong tanawon ug atong disiplinahon ang mga actions, ang mga ginapakita sa ato ang mga kabataan. Amen? Amen. There are 3 good reasons to train your children's right. Okay? Number 1, your children can be your greatest witness for Christ to the lost world. Igsuon ko ang atong mga anak ang pinakalami nga imuhang madala tiilan sa atong bihi nga Dios. Sad to say, sa ato akaron, puro na nadungog sa mga bata sa gawas, sa simbahan, sa ilahang panimalay, wala sila kadungog ug mga spiritual nga bahin sulod sa ilahang panimalay. Mas lami gani igsuon ko kung ikaw gud mismo ang niingon, ali nak, mag-pray to receive ka. Dapat masabtan nimo ni nga ang si Jesus mao to ang Lord and Savior. Nabating ana, nata sa to ang balay. Wala. Pero challenge ato mauni ang mga maayo nga rason. Your children can be your greatest witness for Christ to the lost world. Amen? And number 2, by training your children right, you have the ability to affect the 2 generations. Katong panahon ni Moses, ang verse diri is Deuteronomy chapter 6 verse 1 and 2. Ang story ani igsuon ko, ang Ginoo nagcommand after nga si Moses ninaog dala niya ang 10 commandments o gisulti niya sa makatawan sa Israel. Nag-ingon ang Ginoo o gipasulti sa Ginoo kay Moses sa mga katawhan nga you will obey my commands ug akong law og sa inyuhang anak isulti ninyo ni sa inyuhang anak og sa anak og sa inyuhang anak unsa ba na anak og sa anak sa inyuhang anak mao na siya. There are 2 generations. Dili man dapat nato makitaan karon. Para karon example na ako'y anak, dong ing ana tong buhaton. Tungod kay ang proseso hinay-hinay hangtod nga maayo. Pero sa 2nd generation makitaan nato igsuon ang prutas kung asa na resulta na jud ang ato ang gipangtudlo sa ato ang mga anak. So bantayin na ninyo inyong mga apo. Kung naana may mga apo, diha ninyo ma-evaluate kung giunsa ninyo pag-train ang inyong mga anak. Tungod kay, kung unsa ninyo pag-train sa inyo ang mga anak, maupod na ang ilahang itudlo sa ilahang mga anak. Hallelujah. Praise the Lord. Mo nang maingon ta nga ikaw liwat jud kang kwan, liwat jud. Alangan asa mo liwat. Kay Moses. Kalayo na. Praise the Lord. We will save nato ang next generation igsuon ko. Amen. Amen. And number 3, if you train your children in the right way, you will save their soul from hell. See? Kung imuhang gitudloan ning imuhang anak nga dong ayog pangawat, kay kung mangawat ka dong mapriso ka. Kung mapriso ka dong basig pagdakop sa pulis sa imuha nasaksak ka o nabaril ka. Pag nabaril ka dong mamatay ka. Tungod kay nakasala ka nangawat ka dong asa padulong imong kalag impyerno dong. Ing ana ba ang ato ang gusto nga mahitabo sa ato ang mga bata. We will teach our children para ang ilahang mga kalag igsuon ko dili masalaag sa ginaingon nga impyerno. Amen.
Langit, impyerno. Sama pa sa kanta sa bata. Langit, impyerno, asa ka? Purgatorio. Oy, igsuon ko, walay purgatorio. Klarong istorya, walay purgatorio. Dili nato i-delay, dili nato idalo ang training nga dapat nga tama para sa atuang mga anak. Amen? Amen. Our children are the gift from the Lord Jesus Christ. Reward pud ni siya sa atua. Kung hatagan ta og anak sa Ginoo na pulo, kabalo ang Ginoo nga kaya na nimo sila disiplinahon, kaya nimo i-provide ilahang need, kaya na nimo sila pakanon, paeskwelahon. Pero kung gihatag sa Ginoo isa lang, pasalamat ta. Susama sa akong giingon ganiha, still nagaampo paghihapon mi. Praise the Lord. Naminaw man si Arnin. Number 2. Ang number 2 nato igsuon ko, how to raise a godly generation. Establish and live by God's standard. Unsa maning standard sa Ginoo? Balik ta. Pagpanganak sa bata, number 1, ano siya, we must first dedicate them. I-dedicate nato ang atoang anak. Kinsa may anak dire nga wala pa na dedikar. Wala pa. Sulti na mo igsuon ko, basig na tayo libre dedication day diri, bala mo. Pero dili libre ang paniudto. Praise the Lord. Susama sa kinabuhi ni Hannah ba, dito sa 1 Samuel chapter 1 verse 20 to 28. Ang story dito is, si Hannah ug si Elkanah wala joy anak. Tapos si Elkanah nagkaroon og anak sa laing babae kay Penina. O ginakutya usahay ni Penina si Hannah nga muli anak kay katong panahon dapat naadjud kay anak. Maunay pinaka importante sa isa ka babae nga makaanak. Tungod kay sigig ampo si Hannah, Lord, hatagin akong anak, maski pag nagpitok-pitok iyang baba, magsigig ampo, usahay, ingnan pa siya nga, naunsa naman ni si Hannah, oy, mura naman ni ka nang nakainom or nahubog, pero wala sila kabalo nga ni ampo day ana si Hannah. Unsa gani, she prayed and God answered. Niabot ra pud intawon ang panahon nga nanganak si Hannah. Pero ang iyahang pag-ampo, Ginoo, kung hatagan ko nimo og anak, akong ibalik sa imuha. Amen. Ug ingana ang nahitabo, samtang nakaanak na, lipay na si Hannah, lipay na kaayo ang mag-asawa, tungod kay nakaanak na siya, nigawas na si Samuel. Unsa gibuhat ni sa papa, isingon niya nga, tara, ato nang ihalad diha sa Ginoo. Pero ana si Hannah, no. Ana siya. Kung kani si Samuel, dili na mo dede sa ako, dili na mangita og milk, nako, ana siya. Dalaon ko ni dito sa templo, tungod kay mauni ang akong gipromise sa Ginoo. Amen? Dalaon jud nato ang atong mga anak, i-dedicate jud nato diha sa gingharian sa tungbuhi nga Dios, kay siya ang tag-iya ana. Piniyalan lang taniya, dili ta mo'y tag-iya aning inyuhang mga anak. That's why we need to dedicate our children, our kids to the Lord. Amen? And number 2, take them to God's house. Dala sila dito sa balay, usahay kadaghanan sa ato problema, maski asa nga simbahan, mahuman og dedicate sa ilahang anak, uy, sunod Domingo di na makitaan ang inahan. Ang gipadala na lang ang ilahang anak og ang ilahang tithes. Mao na lang na. Bring your children to church with you. Muadto ka sa simbahan, dala ang imong anak kauban nimo. Kauban nimo, kauban sa parents. Don't just drop them off, tapos enroll them in Sunday school, talk
with them about what they learn in class. Mao na akong ginasulti ganiha igsuon ko. Pagdalaon nato ang atoang mga bata diri sa church. Pangutan-on pod intawon nato unsa may memory verse nimo doy. Unsa may imuhang natun-an kay teacher, basig ang natun-an lang kay teacher kay magpagwapo og lipstick. Kay mao may nakitaan. Ask them if they have any question about the lesson. Tungod igsuon ko sa ka-short sa ato ang oras diri sa simbahan. Tungod kay 2 hours lang ang ginatudlo, ginaspend sa mga teachers. Na ay, tapos daghan pa jud sila sa classroom. Atong primary to, mudagan ko nagsalag 25 kabuok nga mga bata. Usahay na ay mga question sa mga bata about sa lesson sa mga teachers. Nga usahay mawani na lang tungod kay walay follow up diri sa ilahang ginikanan dito sa ilang house. Diri sa church, glory to God. Makaingon dito ko, glory to God tungod kay naatay dedicated nga mga teachers. Salamat ta ato dang palakpakan ang ato ang mga teachers. Higsuon ko dili lalim ang mag-exam. Ang nag-eskwela, nagtrabaho nga magdagan-dagan pa mo ato diri alon lang tudluan ang atong mga bata. Amen. We have kanang maayo nga curriculum sa tong mga kabataan. Wala jud mi naghuna-huna og kadautan sa inyuhang mga anak for sure. Og praise the Lord sa kadaghanan nato nga simbahan diri. Ato jung i-proud nga makasulti ta strong jud ang children's department sa Faith Worship Center. Praise the Lord. Nag-DVBS ta last year. Naningkamot ang mga teachers. Salamat sa wisdom sa Ginoo gihatag niya sa mga teachers, gihatag niya sa mga workers. Nakabuhat ta og ato ang sariling curriculum sa DVBS. Which dapat paliton na. Kay kapoy, lisod. Salamat mi sa life ni Paul. Dito jud mi nagdwell sa life ni Paul. Ingana igsuon ko. Lami ang among ginatudlo diri. Nagatudlo mig memory verse, nagatudlo mi og mga spiritual nga butang, pero pag uli sa balay, wala may follow up. Manay problema nato. Show them the importance of church attendance by your own attendance. Praise the Lord. Ipakita nato sa ato ang mga anak, igsuon ko nga kita nagasimba po. Dili lang nga, kuyog na lang dito kay nang during. Ganan jud ko ani kay nang during every Sunday. Ala, dagan ka siya bit-bit nga mga bata. Duol ra may simbahan, katuod naman ka. 8 years old naman ka, bit-bita na ning offering on, sulod dito nga, adto lang. Anak ba? Nahimo ba tang example sa atong mga kabataan? Unta igsuon ko dili ing anak. Amen? Ang number 3, to establish and live by God's standard, pray your children. Question. Ikapilata muampo sa atong anak sa isa ka adlaw. Katulo, pamahaw, paniudto, panihapon. Ingana ba kids? Kita karon nga mga young people diya sa kilid-kilid, naka-experience ba mo nga nagsakit ang inyong ngipon o gilehan sa inyong mama o papa o nagampo sila? Usahay, ang parents board, awkward. Ulaw man, sa akong anak i-pray. Pero dapat igsuon ko, ato jud iampo ang atong mga anak. Amen? I-explain ninyo. Explain that they can talk to God through prayers. Isutin ninyo, mag-ampo ta, kabalo mo nga ang pag-ampo, ingani, isutin ninyo, unsi na sa imong kasing-kasing, sa imong huna-huna, ug mutuo ka sa Ginoo. Lisod buhaton igsuon ko. Teach them by example.
Ana pa siya sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. I-pray nato kinsa may ginikanan dire o kinsa bay apuhan dire nga nag-ampo sa ambition. Usahay kilig ra kaayo ta ingon nga mag-anang ato ang apo kaning apo mo ni pinaka-cute sa pamilya, di ba? Maingon nato nga po, gusto ko nga maging doktor paglaki ko. Oy, pag sure mo, pag-ampo na mo kay mahimong doktor na nga bata. Gilihans ba ninyo pag Lord, musta siyang mahimong doktor. I-bless ang iyahang pagskwela. I-bless ako ang gamiton. Hatagi ko kusog, Lord, aron makatrabaho ko, aron matuman jud ang iyahang gusto. Naka-pray na bata, ana? About sa prayer, mahinumduman jud nako ako ang nanay. Tungod kay ang nanay ang akong mapahambog. Kay 8 years old pa ko, wala na akong tatay. Dili kaayo na ako ma-feel ang gugma sa isa ka amahan. Raging ana ba? Kulang. Rag ana, pasalamat ko na nakoy father-in-law karon. At least ma-express na ko unsa dining gugma sa isa ka amahan. Ana gani. Pero sukad tong namatay ang ako ang papa, nakit-an jud nako ay to ay 9, for your information, 9 may mag-igsuon. Ang ako ang mama, nanay, 18 kabuok apo, og 4 kabuok apo sa tuhod. Dako mi nga pamilya igsuon. Pero abi ninyo igsuon, nakit-an jud nako ay to ay, nakit-an jud nako sa akong mata. Nga every night, katong panahon nga ako ang papa nawala, gikuha sa Ginoo, ang akong inahan, Lord, unsaon ako ni akong mga anak. Ang uban paminyuay na, nang-eskwela pa ni sila, college, high school, sunod-sunod, mami. 2 years, 4 years, man amo ang gap sa matag usa sa akong igsoon, 9 may kabuok. Pero igsuon ko, unsay gibuhat sa akong inahan, nga hangtod karon dili na ako makalimtan o gusto po na nako nga buhaton sa ako ang sunod-sun. Unsay yang ginagbuhat? Every time nga mumata siya og adlawon alas 3 kay mag-harvest og mais para naami pang baon alas 3 sa kadlawon para dili pa init. Every time nga mag-harvest siya, musayudjud na siya mata. Instead alas 3 muhawa siya sa balay, mumata na siya alas 2. Ang iyang ginabuhat, ginalehans miniya, ginapandong niya ang iyahang mga kamot sa amuan. Till now, nagapray jud gihapon siya sa amua. Ug lahi ra jud igsuon ko nga kamoy nagapray sa inyuhang anak. Ato nang kanang i-exercise. Maski pa nagsakay ka jeep, makunauna ka, Lord, ang akong anak sa iyahang pagtabok, ikaw intawon magbantay sa iyaha. Nakasulay ta o matingala na lang tanga, uy, alas 10 na, wala na ni uli, wala na day mong anak. Gikawat na day sa tong kalaban. Gikawat na day ni Satan ang iyahang kalaban tungod kay walay naga-intercede. Amen? Pray with your children. Pray. I-pray ninyo ang inyuhang mga anak ug mag-ampo ta kauban sa atoang anak. Kay tungod ang mga ginikanan maoy una nga mutudlo sa ilahang mga anak. Amen. Amen. And number 3 and last na jud mga kaigsuonan ko. Last na jud, display God's word. Ana siya? We will display God's word in Deuteronomy 6, chapter 6, verse 6 to 7. And this word which I command to you today, shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lay down, and when you rise up. Praise the Lord. Ato dang isulti kanunay ang pulong sa Ginoo sa ato ang mga anak. Ison ko. Mga unta, idya na lang tagbangko.
No? Dili lang man ta makasulti. Kinsa man na ay tradisyon pa karon nga, sige, mangaon na ta. Sige, mangaon na ta, tawagon ang mga anak. Tapos, maingon dayon nga, before ta, muampo sa atong prayer, muhatag sag memory verse. Kinsa pa may nagaing anak karon? Wala na. Pero supposed to be, pwede nato nilang isulti. Maski pa daw nakatulog ang mga bata, samtang naa sila sa bed, ana, read your Bible story. Isulti daw nato, maski naghigda na siya, usually ganan sa mga bata, di ba? Magbasa og Bible story, sulti ko si Kyler, ganan na siya, tong edad niya nga 2 to 3 years old, ganahan na siya balik-balik, Jonah, Joseph, daghan na kaya na siya. Muna iyang ganan. And then, feed them the word of God. Isulti. Ug ato silang punon sa pulong sa atong buhi nga Dios. Amen. Hangtod sa ilahang pagdako, ilahang mahinumduman. And the very important is the one of the most important things to do in raising your godly is to sure that they come to know God's message of salvation. I-sure nato igsuon ko nga ang ato ang mga anak luwas diha sa atong buhi nga Dios. Sometimes kadaghanan nga mga testimonyo sa nga makabataan, asa man ka nakaila sa Ginoo, musulti na sila DVBS, Sunday school, sa akong teacher, sa simbahan, wa lang man sila nakasulti, sa ako ang papa, sa ako ang mama, sa amo ang balay. Ako bitaw, nakatuon man po ko, asa ko naka-pray to receive sa DVBS. Dili pa jud ko sure, kaya ang ko kasabot. Muna nga ang mga teachers, kabalo na sila magpa-pray to receive every Sunday. Every time nga mag-istorya mi atubangan, maski pag mag-istorya mi og Sodom and Gomorrah, mukuha jud mig slot dito igsuon para naajud mi kanang sinner's prayer para ang mga bata makabalo jud nga niadto si Jesus diri sa kalibutan aron sa ato ang pagluwas sa atua. Amen. Praise the Lord. Kana ang pinaka-importante kay kung ang atong anak dili makakaton sa pulong sa Ginoo, dili makabalo, igo lang nakabalo, wala jud niya gidawat si Jesucristo nga iyahang Lord and Savior, ang mahitabo sa iyaha, wala gihapon. Malos gihapon nato ang generation nato, igsuon ko, mag-start sa atua hangtod sa sunod, lisod na siya bawion. Amen? Ug ang Ginoo tudlo ka nato ug dili pa jud panahon. Dili pa karon ang panahon nga last nga iwit na. Naay promise ang Ginoo sa ato nga ningon siya Jeremiah 29:11 na siya, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Mauna ang gisulti sa Ginoo kanatong tanan, igsuon ko. Kung mabuhat nato tong simple lang nga mga butang nga akong gi-share sa inyo ha, katong tulo ka butang, tulo ka pamaagi, unsaon nato pag-raise sa godly generation nowadays nga kabaluta nga ang kalibutan karon ing-ani nakahadlok, ing-ani kanang influence sa mga kabataan, pero na I promise ang Ginoo nga nagpabilin sa to, aningon siya, for I know the plans I have for you. Kabalo ang Ginoo unsay plano sa inyohang mga anak pagdako anak. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Ug dili nato na siya kalimtan, igsuon ko. Mas maayo, I really appreciate katong gibuhat gani sa katong sayang moms nila Ate Olive nga nanghatag jud sila verse, gisulat nila sa kartolina, nanghatag sila verse ni idikit sa bungbong. I really appreciate. Magpa-remind jud, ala, pero kung magbasa kag Bible di ani mo mapangita dayon katong nga word. Amen? So, pero,
Igsuon ko na ay plano ang Ginoo sa ato ang future. Dili niya pasagdan og dili pod nato tugutan nga mawala lang ang next generation. Ibalik nato sa tiilan sa Ginoo. Pinaagi sa ato ang pag-ampo, pinaagi sa tama nga pag-training nato sa ilaha, pinaagi sa pag-establish nato sa unsay standard sa atong bihi nga Dios. Amen. Amen. O karon ato ang buhaton. Na may mga bata karon diri, ang mga bata paadtuon nato diri, moadto diri sila sa atubangan. Kung kanilang ang gusto nako buhaton nato igsuon, kani ang pinakalisod nga dili nato mabuhat, mga tawa lang ta pero tinuod. Karong panahon na, it's time for us to pray our children. Nga makit-an jud nila nga nagaampo jud ka sa ila as ginikanan. Kung dako na ka, kung naanak kay anak, o kung naamoy anak diri sa children, kwaa, or kung naa diri sa atubangan, asa naman ang mga children? Akong gina-request ang mga children nga moadto diri sa atubangan. Kwaa og imong iampo ang ilahang future. Tungod kay naay future nga gi-prepare ang Ginoo sa matag kabataan. Amen. Sige, kung wala ang inyuhang mama dire, kinsay kongregasyon diha nga makit-an niya nga kailangan jud ni iampo nga bata, let's pray for them. Ang kasagara diri naaman diri ang ilahang ginikanan. Adtuan ninyo diri sa atubangan and start praying for them. Inyong iampo ning mga bata. Giampo na ba ninyo ang ilahang needs ugma? Ilahang pagkaon, ang ilang pagskwela? Asa pa man ang ubang mga bata? Nag-ingon ba ko 120 mo? Una, kamulang. Anyway, naapa sila dito sa ilahang classroom. Igsuon ko, let's pray for them. Go to your children. At tuay, kung dagko na, kung yung people ng inyuhang mga anak, oy, mga yung people diha, duuli ninyong inyuhang ginikanan, magpaampo mo dito. Ato ang buhaton atong i-execute karon ang tama nga pamaagi. Amen? Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Daghag mga bata karon diri. Kay start, moadto na mo sa inyuhang mga anak, pray for them, ilihans ninyo sila, inyuhang ipandong ang inyuhang mga kamot sa ilaha. Kung mga yang people mo, hala, pangitaan ninyo diha ang inyuhang inahan, magpalihans mo, kay mas lami nga ang inyuhang ginikanan mismo ang maglihan sa inyuha. Kung wala man mo'y mama o papa, any members diha nga mulehans aning mga bata, kung inyuhang pag-umangkon o inyuhang apo at tuan ninyo o gilehans ninyo. Hallelujah, hallelujah. Sige, mag-inam po ay sa matag-usal. Pray for your children. Pray for the next generation nga magsugod sa ilahang generation na adyoy kaayuhan nga buhaton ang Ginoo sa ila. Amen. Hallelujah, hallelujah.